Ay, kamusta kayo dyan? Siya nga pala, ito na nga ang ating second part ng vlog number 4. Pasensya na kung matagal-tagal ding hindi upload. Kasing itong si Facebook, si Meta? basta itong si Meta, hindi na siya nagpapa-upload ng mga videos ko. Hindi ko alam kung bakit. Raw video naman yung gamit ko dito at walang mga background music. Ewan ko ba kung hindi siya nagpapa-upload, 22 minutes lang naman yun, hindi siya nagpa-upload nung part 1 ito. Kaya't natagalan rin ako sa pagpa-upload nito. Kaya't ako na lang talaga ang naghanap ng paraan at nag-adjust. Yung 22 minutes na video na hindi ma-upload ay gikat ko, gidivide into 2. So yung half na yon, yung ginawa kong upload sa video na to, dito sa Facebook. Kaso ayaw pa rin tanggapin. Kaya napapaisip ako, baka giban ako ni Meta dahil bulol ako. Charet. Siya nga pala, sa part 2 na video na to, sa vlog number 4, ay papakita ko sa inyo dito sa bandang Bor District. Ayan, narinig nyo? Bor. Meaning po ng Bor ay spelling pala. Ang spelling ng Bor is B-U-R. Yan. Bago ko pala i-VO itong video na to, mas maigi kung tinitingnan tong area na to at sinusuyod ko kung ano ba talaga ang andito sa areang ito compare to Jera. Kasi nga ho, ang Jera, kaparehong pareho siya ng lugar na ito, pero dito sa area ng Bor talaga, ay ito yung pinaka tahanan talaga ng mga sinaunang ninuno ng Arab o UAE. Alam niyo ba, kahit itong mga bahay nito kaluma-lumaan na nakikita nyo dyan, sa tingin ko parang mayaman pa rin sila kahit alam niyo yung sinaunang panahon, sila yung pinakamayaman sa sinaunang panahon. Nakikita ko sa estruktura ng kanilang bahay. Kahit napakaliit, napakaganda at napakalinis tingnan. Ay siya nga pala, yan yung tinitingnan ko, yung araw na yan, palabas na yan, sunrise. Oo, siguro mga bandang alas 6 ng umaga dyan. Yung tinuturo ko dyan sa bandang yan, yan yung Jera na distrito. Napatawid lang ako dito sa may kabila, sa Bor, at dumaan ako sa pedestrian underground pass. Basta, yung daan nasa ilalim ng dagat mo lang makikita. Yun yung tinatawag kong daan na waterproof. At saka yan mga buddy, yung nakikita nyo yan na boat na yan, dalawa ang purpose niyan. Unang-una ay pwede yan sa dagat at pwede rin yan sa lupa. Pero iwan ko kasi nga hindi nga ako sure kasi hindi ko rin siya nakikita. May nakapag-chismis lang sa akin dito. So ayan mga buddy, nakikita nyo yan? Hindi po yan kama. Upuan ko yan, oo. Yan yung mga restaurant dito sa gilid lang ng creek. Oo. Ang ganda-ganda talaga. Nakikita nyo yung chinelas. Chinelas yan. Yan yung inanod ni Rizal. Alam nyo sa buhay, kapag ikaw talaga ay bagot na bagot at bored na bored sa buhay, kailangan mo talagang lumabas ng kwarto at mag-ehersisyo. Gaya ng paglalakad or jogging. Kasi ewan ko ba, hindi talaga ako yung tao na walang ginagawa sa buhay. Kailangan kung may usap ako sa room, yung kamay ko may ginagalaw rin o may ginagawang kahit ano o trabaho. Oo mga buddy, ganun ako na pagkatao. Kailangan multitasking. Ayan. So as nakikita nyo, kumakain na ako ang tinapay dyan sa Shahay Karak. Yan yung tawag nila dito. Kasi nanginginig na yung katawan ko sa sobrang gutom. Alam nyo yung nilalakad ko, mahigit 6 o 7 oras. Hindi naman siya sa diretsyo na yun kasi nagpapahinga rin ang tao kasi pagod, di ba? At saka meron ding mga kausap sa mga daan-daan para habang tumatagal ka dito sa bansang Dubai o sa distrito ng Jera, mas may marami kang natutunan at maiambag sa online. Kagaya nito. At alam nyo ba mga buddy, yung tinapay na yan, nagkakahalaga lang yan ng 2 dirhams. At saka yung iniinom ko dyan na Shahay Karak, minsan merong iba na 150 dirhams, 1 dirhams at saka 2 dirhams. Kung sinasabi nila na napakagastos talaga dito sa bansang Dubai, lahat naman siguro ng bansa, even sa Pilipinas, magasto rin. Ang kahibaan lang nga dito sa bansang Middle East, kasi yung hindi mo mabili sa atin sa Pilipinas kasi mahal, dito mabibili mo sa murang halaga. Oo, totoo 'yon.
Kaya't magko-comment lang ako buddy at magsasabi ako doon sa kasabihan o sa kanta natin na piliin mo ang Pilipinas. Oo, totoo naman na dapat natin piliin talaga ang ating bansang Pilipinas. Pero yung isa na hindi ko talaga matanggap-tanggap sa bansang Pilipinas, alam mo ano? Yung culture ng Pilipino. O isa-isahin ko ha, baka i-general nyo lahat-lahat na. Unang-una ho, yung crab mentality na ikaangat ng iba ay hinihila nyo. Alam nyo yung achievement ng iba, tas hinihila nyo pababa, binibigyan nyo ng maling tawag nito, maling interpretasyon. Yun yung mali talaga. Dito sa bansang Middle East, hindi ka talaga makarinig ng mga ganyan. Instead, sinusuportahan nila at ganito ang kanilang sinasabi. Alhamdulillah. It means praise be to God. So sana ganyan dapat ang mga Pilipino, no? Kapag may umangat na kapitbahay, sabihin na praise be to God, you're so blessed. Ganyan. Ay ewan ko ba mga buddy, sa 2023 at 2024 na year, nagkalat na ang mga chismosa at mga marites. Okay lang sana ang chinichismis nila ay kaligtasan ng tao, ay hindi. Kalokohan talaga sa buhay. O siya. Balik tayo dito sa video na to. Ayan, nakikita nyo yan ang malapitan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na bangka or isang uri ng boat dito sa Dubai na pwede siyang sa dagat at pwede rin siya sa lupa. Oo mga buddy, totoo yun yung narinig nyo. Hindi yun joke. Totoo talaga yun 100%. Pero sabi ko nga kanina, hindi ako sure. Pero tinatanong-tanong ko yung maraming tao. Kaya napag-isip ako sa video na to, ay totoo nga pala, dapat sabihin ko. Diba? Habang ako ngayon nagbi-VO dito mga buddy, may nag-alok sa akin dito ng anong inaalok-alok-alok. Akala siguro niya ay masisindak ako sa inalok niya. Sa bansang dito kasi mga buddy, sa Middle East, marami talagang kalokohan. Ewan ko ba? Kung si Cinderella ay hinubad niya, sandal lang or sapatos, nagkaroon na talaga ng forever. Habang sa bansang ito, huhubarin mo talaga lahat. Alam niya ng mga kabayan natin. Kahit ubarin mo na lahat, wala ka talagang forever makikita. Ay instead mga buddy, luhaan ang mga andito. Oo. Kasi nga, mina-mina. Yan yung tinatawag nila dito, harakat marang. At ayan, nakikita nyo yung mga basurahan na yan. Napakalinis talaga. Ay, balik tayo sa video na to. Napakalinis talaga yung mga basurahan na yan. Bakit? Kasi pinapower spray pala ang mga daan dito kapag madaling araw. Alam nyo yung panglinis sa atin na hiluhulugan ng 10 pesos or 5 pesos. Ayan, meron yan dito mga buddy. At hindi dito hulog-hulugan ha. Ang dito, yun yung nakita nyo yung tangke ng flammable na gas. Yung taga-refill na mga Petron, Shell. Oo mga buddy, ganyan kalaki yung power spray nila dito na sisidlan ng tubig. Saka, yan yung maglilinis sa mga daan. At saka sa bansang Dubai talaga, ayan nakikita nyo, teka lang. Itong buko na yan nakikita nyo, alam mo yung niyog sa atin na pulipog, yung pinakamaliit. Yan dito mga buddy. Ang mahal talaga yan dito. Oo. O balik tayo doon sa sinasabi ko sa Dubai. Sa Dubai talaga, napaka-free will yung tao. Oo. At bakit? Ang government dito may nakalatag na talaga na batas. Kung sino man ang susuway doon, ay may karapatang parusa. Bibigyan ko kayo ng example ha. Kunyari, nakasagasa ang driver sa pedestrian lane, ang multa niya doon ay nagtaging-ting na 4,000 riyals yata, dirhams yata, hindi ko alam, basta parang ganyan. At saka, kung ikaw ay nagkamaling magtapo ng basura sa kahit anong sulok at nahuli ka ng kamera, ay abay, another penalty na naman ito. At bakit? Sabi ko sa inyo, oo. Walang nakakitang tao pero may kamera doon. Yung mukha mo, nakalagay na yan dito sa digital system ng UAE. I-scan lang yung mukha mo doon sa picture na yan, didiretso na yon doon sa national ID mo at maglalagay na lang violation. Congratulations kung ikaw ay burara. At alam nyo mga buddy, advantage talaga dito yung taong well-trained. Oo, at marunong magbasa. Dahil dito, freedom ang lahat ng tao, diba?
nagsusulat lang ng instruction dito, ganito, ganyan, ano yung does sa mga don'ts. Kapag iyong ginawa yung don'ts, ay congratulations, may penalty ka. Pagtingin mo sa iyong ikama. At yan sa nakaka-amaze dito sa ibang bansa, no? Kahit sa sulok ka man ang dapat pupunta, ang iyong daanan talaga buddy, ay lahat nakasimento. Kaya kapag uulan dito, ay wala ka lang problema sa putik-putik. Kaya yung sapatos mo dito, kahit ilang dekada mo nang suotin, ay kunti lang yung linisan mo, hindi mo araw-araw labhan. So habang ako'y naglalakad dyan sa bandang Bor, ayan, nakikita nyo dyan sa likuran ko, yan yung mga market dito na mga bibilhan na mga locals. Like spices, saffron, cardamom, at lahat kung ano-ano pa mga buddy. Yan yung tinatawag nilang old heritage dito. I mean, oo, yung mga bilihan, mga buddy, ng mga sangkap. Kaya minsan nagpupunta dito yung mga ibang lahi, gaya ng mga Korean, Germany, para lang titingin ng mga ganyan. In short mga buddy, tourist spot talaga siya. Pot is spot. Pasensya naman. Abay, tingnan nyo yung mukha ko dyan mga buddy. Abay, haggard na haggard talaga. Imagine, magsi 6 hours na yan andyan ako sa labas. Saka inantay ko lang talaga yung sikat ni araw para lang makita yung sa loob. Kasi hindi rin maganda mag-video kapag gabi. Kasi low end lang yung phone natin. So nakikita ko dito mga buddy, para talaga siyang Chinatown. Oo, para siyang Chinatown. Yung hallway niya, napakalawak, napakalapad. Oo, mas maganda yon mga buddy. Adi ay kinidi siya nga area. Mag-open niya siya 9 o'clock yata. Kaihiun man ko mangi sa. Mag-open niya siya 9 o'clock or 8 hana. So sayo pa man, ang time is 6:37 in the morning. Diri sa Dubai. So sarado pa gina siya. Mga tulog pa ni. Mga tulog pa mga tao. Di ko mahadlok magsulod-sulod lang ng mga eskinita. Basta kay hawd ka mga rati, go na. Anas lao na nga tuhog lang diha. Luoy sila. Kaya kung nakaibalay nga nung di man yung kagod matulog. Luoy. Pero okay ra. At least buhi man. So mo na siyang station sa bus. Tapos bangka. So, yan. Sumusulod na tayo. Sana yung mga CCTV diya sa taas. Maray ka po siya patabok lang dito sa unahan. At ayan na nga mga buddy. Umandar na nga yung bangkang yan. Ikaso hindi tayo sanay. Umaalog-alog pala tong bangka na to. Nakakatakot naman tong taga-bukid. Nakaakit ang bangka. Oo buddy, kapag umaalog-alog talaga ay hindi talaga tayo sanay dyan. Hindi ko alam. Parang ako'y nahihilo sa mga ganyan. At abay maikwento ko sa inyo. Noong nakaraang taon or mga long time ago, oo, nagbarko ako, Cagayan de Oro, patungong Manila, Tondo. Ayan mga buddy, mahigit siguro 6 na araw. Pagpunta ko ng Tondo, pagka-arrive ko talaga ng Tondo buddy, ay abay nahihilo ako. Alam mo yung feeling na nakalapat na yung mga paa mo sa lupa, pero yung feeling mo para pa rin andun ka pa rin sa barko na may umaalog-alog. Kung sa airplane, jet lag, hindi ko alam kung anong tawag sa mga barko. Comment down below. Na-remember ko tuloy yung bangka doon sa Boulevard sa Davao City. Na ganito rin siya, magbabayad ka. Ewan ko kung magkano na siya ngayon ang bayad. At saka, alam nyo yung bangkang ito, napakatibay yung mga pagkagawa nito mga buddy. Ay, kung ito'y malulunod naman, ay sure naman akong marunong akong lumangoy. Oo. Kasi nga, hindi ko lang alam sa mga buddy kung marunong ba silang lumangoy. Saka, nakikita nyo yung binivideohan ko na e-bike. Sa government yan buddy, na isang kumpanya. Oo, may kumpanya kasi dito na may-ari ng mga e-bike. Saka arkilahan mo lang, itatap mo, babayaran doon sa QR code ng apps. Oo mga buddy, ganito sa ibang bansa. Merong isang kumpanya na private, oo,
Tapos, gagawa sila ng mga maraming e-bike. Siguro more than hundreds. Tapos naka-GPS track yan. May QR code. At saka, itatrack nila kung saan yan banda. Kaya sa nakikita nyo yan, binabiyahe patungo sa kabila, ay tunog na tunog siya. Kasi dito, kapag hindi yan nababayaran online at iyong dinala, ay mag-a-alarm yan siya kung saan mo siya dadalhin. Pero yung Indiano naman yata na nagdala niyan, aware naman siya. Kasi gagamitin rin niya pagdapo doon sa kabilang distrito. Ayan na nga buddy. Sa mga hindi marunong lumangoy dyan, may life jacket sa taas. At kulang pa nga yan ng isa mga buddy oh. Kaya siguro kung malulunod to, ako na lang siguro ang hindi mag life jacket. Ang lapit lang naman langoyin yan. Wag nga lang may shark dyan. Baka nga lamunin ka ng buo. Ang sabi pa nga nila dito buddy, sa creek na to ay gawang tao lang daw ito. Oo. Na-amaze talaga ako. Sabi ko, ilan kayang taon binubuno sa pagbuo ng creek na to? At napakaganda talaga ng creek kasi isa ito sa nagbibigay halaga sa mga produkto na hindi makapagsingil o makapaglagay ng mas mahal na presyo. So ayan dito buddy, pinagbabawal talaga dito ang pag-fishing. Pero sa tindi talaga ng pangangailangan, oo, sa mahal ng bilihin, marami pa rin nag-fishing dito. Alam nyo ba ang isda dito? Social. Hindi sa naka-Arabic sila ha, at naka-contact lens. Ang mga isda dito buddy, ay minsan sa nahuhuli nila ay matambaka. Oo. Yung nakaraang araw nga, nakakita ako dito ng pagong. So it means parang hindi pa talaga polluted itong area na to kasi may mga buhay pa like pagong. Alam nyo naman yung mga sea turtles, sila yung pinakasensitibo pagdating sa tubig pa. Hindi ko alam kung sa dagat ha. Kasi sa freshwater, pwede mo naman lagyan ng lamaw dyan. At so ayan na nga, dumating na tayo sa ating destination. Ayan, nabidyohan ko pa, kasali dyan si Manong na nagkuha sa kanyang Louis Vuitton na bag. Shout out sa iyo Manong. At pinauna ko pa nga dyan si Manong, kaso nga lang ayaw niyang tumayo. Kaya ako na lang ang nauna. Excuse me Manong. Ayan. So ayan na po. Nahirapan akong lumabas kasi nga umaalog-alog yung bangka. Tandito na tayo sa ating destinasyon sa Jera District. Alam nyo ba, quick ano lang review about sa Jera. Napakaraming tao compare sa kabila, sa Bor. Parang ako'y nasusuffocate dito na banda na area. Pero nakaka-bless nga dito banda kasi nga mura yung bilihin. Hindi ko lang alam doon sa bandang Bor kasi nga yung tea nila na Shai Karak is 2 real yata. Pero dito sa kabila makabili ka ng 1 real. Meron ding 1.50 real. Real. Ano na? Dirham pala kasi nasa Dubai ako. Ayan, as you can see, yung mga parking lot na yan dyan ay binabayaran yan dyan. Alam mo yung may parking space ka pero may binabayaran ka every hour. As you can see, yan yung Carlton Cruise ship. Yan yung restaurant boat na kakain ka dyan, mag-enjoy. Hindi ko alam ilang oras dyan. Pupunta doon sa dagat at mag-ikot-ikot habang ikaw ay kumakain. Ayan. Apakalawak talaga dito na banda na area sa may creek banda na park. Pero ito yung special or pinaka gusto ko na place na galaan. Alam nyo bakit? Kasi nga nasisiyahan ako sa lugar, sa mga taong nagfi-fishing, nagja-jogging, nag-workout, saka sa mga ibon na rin nagliliparan. Nakakawala ng stress baga. Porke na lang sa nakikita mo dyan na naghahalikan, na naghawak kamay, at nagkilitian. Instead na wala yung stress, mas lalo ka tuloy na stress. Pero alam mo buddy, pabayaan mo yan sila. Alam mo yung feeling na masarap na itulak. Pero joke lang yun. Pero mas maganda talaga yung wala kang isipin sa buhay. Pa-jogging-jogging lang, pa-worship. Ayan. At nakikita ko talaga yung Rami cruise ship. May na-remember tuloy ako doon sa pangalan na yan. Ayan. Sa nakikita nyo, ang dami dyang cruise ship na floating boat for restaurant siya na floating boat. Hindi ko alam magkano yung
babayaran mo dyan paakyat. Pero hindi ko na sinubukan. Kasi as you can see, ayan, napakaganda nga siya na floating boat. At of course, napakaganda rin siguro yung bayaran dyan. For I know, Dubai made up for people of, a businessman and also for tourists. So, mahal siguro ang mga bayad dyan. At ayan nga pala yung municipality nila. Dito banda yan sa Majera. At alam nyo ba ay nauuso dito ang e-bike rin mga padi. Ayan. Nakita nyo si kuya or si ate naka-e-bike siya. Napakadami dyan dito. Kasi nakakatipid sila sa pamasahe. At kapag ikaw nga ay napadaan dito sa gawing traffic light nila, kailangan doon ka talaga dumadaan sa designated area. Ang ibig ko sabihin ay yung pedestrian lane. Ayan. Kasi ang violation dyan nagtumataginting na mga 1,000 yata mga body or 400 pataas. As you can see mga body, pindutin mo lang yan dyan yung square na may button-button. Makikita yun rin yan. Ayan. May pedestrian kasi dyan. Tapos ayan, nakikita nyo na. Meron dyang box na itim na pindutin mo lang siya. Saka mag-green lights na yan. Ayan buddy. At ako na ngayon napagod dito sa Kakavio. Pero alam nyo ba ang pinakamaganda dito sa bansang Dubai? Nirerespeto talaga nila ang lahat ng dumadaan sa pedestrian lane. Kung baga paunahin muna nila patapusin yung mga tao bago sila mag-go. At alam nyo ba mga buddy, sa bansang Dubai o dito sa Jeddah, napaka-busy talaga ang mga tao. Alam mo yung iiyak na tungdaan kung walang mga paa dyang maglapat-lapat o maglalakad. Ganun sila ka-busy dito. At sa umaga, panay yung mga tao parang tumatakbo, may ginagawa, may hinahabol, parang ganun. Tapos yan, maganda na sana yung accommodation mo sa hotel. Kaso nga lang, yung mga damit mo, ayan, nakasalansan sa may labas. Ayan, so mga buddy, nadating na nga ako ng bahay. Sa pagdating ko ng bahay, dali-dali na nga akong nagubad at saka nilabhan ko na yung damit ko na sinusuot kapag nag-workout sa labas. Ay para naman araw-araw fresh baga buddy at walang germ-free. Bali-bali. At saka germ-free pala yung ibig sabihin ko. Maraming salamat mga buddy. See you soon sa ating vlog number 5. Ayan mga buddy. At be excited kasi nga marami pa tayong lugar na dadayuhin o vividyuhin dito sa bansang Dubai. Maraming salamat buddy. I hope nabusog ang mga mata mo at natuwa ka sa mga video ko. Kung nagalit ka man, mag-comment ka lang below kung saan ka nagagalit at saan ako dapat i-improve. Pero sa tingin ko buddy, unahan na kita. Doon talaga ako mag-i-improve banda sa pag-VO ko o voice over. Kasi nabubulol-bulol ako kasi nga ako'y isang Bisaya at baguhan pa lamang sa mundo ng VO. Maraming salamat. May God bless you and your family and bye-bye!